Sumentro ang talakayan ng Climate Change Summit 2025 ng National Commission on Muslim Filipinos sa pagtugon sa epekto ng climate change sa bansa. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Hindi na bago para kay Robert Plang mamasalit ang lumusong sa baha kapag umuulan. Paano ba naman kasi sa mahigit 2 dekada nilang paninirahan sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City, madalas ang pagbaha sa biglang buhos lang ng ulan. May pagkakataon din aniya na lampas tao ang baha. Kadalasan, hindi rin sila nakakalikas at sa bubungan na lang ng kanilang bahay sila naghihintay ng paghupa ng baha. Once na nag-umpisa na po yung baha dyan, ang ginagawa namin, pinapalikas namin yung mga tao. Pinapabalita na sa barangay na lahat ng tabing ilog ay lumilikas na po. Bagamat laging binabaha, hindi nila maiwanan ang lugar dahil nandito ang kanilang hanap buhay. Siya rin ngayon ang tumatayong presidente ng Muslim Alliance Community sa kanilang lugar. Wala pa rin pag-uusap sa pagitan ng mga residente at ng lokal na pamahalaan tungkol sa relokasyon. At ang tanging solusyon sa ngayon ng LGU, dagdagan ang drainage sa kanilang lugar. Gustong-gusto namin rin umalis yan, kaso lang wala kaming choice. Umalipata man lang kasi una-una nandito kami malapit sa trabaho, nasa sentro kami ng Maynila, wala kami malipatan. Kabilang sa mga tinalakay sa Climate Change Summit 2025 ng National Commission on Muslim Filipinos ang pagtugon sa ilang hamong kinahaharap ng Pilipinas dahil sa epekto ng lumalalang climate change. Kabilang na ang nararanasang malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinunto rin sa summit ang kahalagahan ng pagtutulungan para masugpo ang climate change at maging low-carbon economy ang bansa. Alinsunod na rin sa umiiral na National Adaptation Plan at Hulab Economy Plan ng gobyerno. Bibigyan ng pagkakataon na mag-usap-usap ang mga stakeholders para mapaigting pa ang mga programa at inisyatiba patungkol sa climate change. Sabi ng National Commission on Muslim Filipinos, malaking hamon sa Pilipinas ang climate change na may epekto rin sa ekonomiya ng bansa. Hindi rin anilang maikakaila ang epekto nito sa Mindanao na ngayon ay matindi na rin ang nararanasang pagbaha dahil sa pagbabago ng panahon na kung dati raw ay hindi naman nararanasan doon. Kaya mungkahi ng isang ahensya magtayo ng mga training and operation center sa iba't ibang lugar sa naturang rehiyon na gawing disaster prepared ang bawat komunidad. This is a very big problem for us. The responsible of this agency should collaborate with each other para matugunan itong problema natin. Kailangan natin ng isang ahensya sa Mindanao na mag-unify nitong lahat. Para lahat, maski nasang lugar ka sa Mindanao, ay namomonitor mo ang nangyayari dun sa iyong kapitbahay. Suhestyon naman ng Department of the Interior and Local Government, kinakailangan na magkaroon ng konkretong action plan ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad bunga ng climate change. Alinsunod na rin sa kanilang target na gawing climate resilient ang Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.